Alamin natin ang ating mga opinyon mula sa ating harapang tagapayo. Doc Camille, bakit ba sa tingin mo, marami na tayong naging episode ito lang ang tungkol sa pagkain. Ano ba yung tungkol sa yung sikolohiya ng Pilipino sa pagkain? Na kapag pagkain ang idinehado sa'yo, talagang gera. Totoo yan, ate ko rin. Alam niya, pag sinasabi kasi sa kulturang Pilipino, pagkain ng pinag-usapan, ang dami, lahat, lalo na sa pagdidisiplina pa lang, sasabihin, ubusin mo yan. Lahat yung kanin dyan, hindi pa pwedeng may matira dyan, di ba? Automatic sa atin yan. So tayo, kitang-kita natin yung pagiging frugal o yung masinop. Kaya lang dito, sumobra ang sinop na wala yung menudo at saka yung yung kaldereta. Alam, pag naghahanda tayo, ano ang pinapakita natin? Kultura na pagiging hospitable tayo, yung talagang tumatanggap tayo ng bisita at yung ating generosity. Yung mapagbigay tayo. Dahil kasi di ba, kahit na hindi pa sinasabi nung nagpapa-birthday or nagbibigay ng selebrasyon, uy ha, pwede kayo mamaya magte-take out kayo dahil kasi maraming matitira dyan, nagpatira ako. So sana maintindihan nyo, kung tayo ay nagpapa-celebrate na ganyan, isa lang, sana kung ito ay piyesta, kung ito ay birthday, huwag nyo na lang ipangungutang. Dahil kasi kung ano lang yung kaya nyong ihanda dun sa pera nyo, yun na lang. Kesa yung ganito na nagkakaroon ng problema, tignan nyo nangyayari tuloy, si Ninang sinisingil na pilit yung 4,000. Kasi na-expect niya yun eh. Yun yung nagiging problema sa ating mga Pilipino. Kahit wala nang panghanda, ipangungutang pangpilit. So sana maging leksyon nito. Sana magkaayos kayo. Thank you. Okay, Attorney Karen, ano ba ang solusyon sa ganito? Meron tayong handwritten. Aminado na. Aminado sila, they delivered. So kaninong kasalanan ito? Sa usapang legal kasi, ang tanong lang dito, ano ba talaga yung kontrata? Ano yung na pinagkasunduan ni Ninang at saka ni Kath? Ano ba yung pinagkasunduan ninyo at natupad ba ito? So, ang tanong dito, siguro kung nagpangako kayo na kung ano-anong mga lulutuin na pagkain, di ba sinabi ninyo may lumpia, may kaldereta, may adobo, at inamin naman ni Eya kanina na naluto yung kaldereta at adobo, nakita niya daw. So, ang tanong lang doon, yung ano ba yung detalye nito? Good for 30 people, good for 15 people. Kasi sa atin, sa batas kasi natin, pag hindi kayo natuwa doon sa sinerve sa inyo, pero yun yung alam ninyo na sinabi doon, 1 to 2, at hindi nyo naman tinanong ilang pieces ba to. Kung ano yung in-advertise at yun naman yung talagang binigay din sa'yo, hindi kayo pwede magreklamo at sabihin, ayoko na to bayaran kasi hindi kami nabusog. Responsibilidad mo, siguro kung sa mga bisita mo, may iba na nag-take home, hindi na kasalanan yun ni Ninang. Kailangan, yung usapan ninyo, basta na-deliver niya, yun ang i-check mo. Yung usapan ba ninyo na natupad lahat ng lulutuin niyang ulam, ay hindi niya na problema kung may nakita-take out. Ayun. Naku. Ano yan? Sa usapang yan, sa usapan na dadaan. Any food for thought? Additional food for thought? Dr. Love? Yes, alam mo, ang tingin ko rito, ang culprit dito, yung kasalanan natin na gluttony. Ano yung gluttony? Ito yung pagkagahaman, greed for food. No? Pagkagahaman sa pagkain. Yung may nakitang pagkain, hindi na nakontentong kumain, iuwi pa yung iba. Hindi pa tapos ang party. Okay. So, it reminds me of a story. Nung namatay ang tatay ko, nagpatay kami ng baboy. Hindi pa naluluto ang baboy. Yung ulo, lumusot na dun sa bakod namin, napunta sa bahay ng kapitbahay. Ano ba? Tumutulong sa Totoo? pagluluto yung kapitbahay namin. So, ganyan. Ang Pilipino, very generous. Hindi na kami naghabol dun sa ulo ng baboy. No? Sana nabusog sila. Very generous tayo when it comes to food. Ang sinasabi lang ng Bible sa atin dito, kasalanan yung nabusog ka na, kukuha ka pa. Paano yung iba? No? Dito sa kasong to, ang nakita ko, ayaw kong kampihan si Ninang, pero nakita ko, na-deliver niya yung ipinangako. Kasi yung mismo itong bata, sinabi niya na nakita niya yung minudo. Sinabi naman ni Ninang, yung asawa mo, Kath,
kumain din ng menudo. In other words, nandoon, ang problema nasa inyo na may-ari ng bahay. Pinasok kayo ng mga duhapang sa pagkain ng walang nakabantay. That will be a lesson. Parang Thank akyat you. bahay. Parang akyat bahay kayo kasi naiwan din yung pagkain. Ganon. So, dito sa puntong ito, na wala ring makapagsabi kung saan napunta ang menudo at ang kaldereta, ipaubayan na natin yun sa may kapal. Siya lang ang tanging nakakaalam kung saan napunta talaga yan. Ano?